si Abraham, pinadala niya na may dala rin itong kapahayagan. Sumunod ay pinadala ng laki ng tagapaglikha ay si Moses. Si Musa alayhi salam, sumakay niya ang kapayapaan. Pinadalhan ng Panginoon si Moses ng isang kasulatan. Hindi lang po ito yung Ten Commandments. Hindi lang siya Ten Commandments. It is a book of laws. Sabi po ng ibang mga ngaral, ito lang po yung first 5 books ng Old Testament. Which is sa Islam po, hindi lang po siya yung first 5 books, kundi as a whole command, book of laws. Kung paano niya ililid yung mga tao sa kanyang kapanahonan. Kung tawag po ron ay Torah. Pinadalhan si Moses ng Torah upang i-guide ang mga tao sa kanyang kapanahonan. Sumunod po ay pinadalhan si David. Pinadalhan si David ng Salmo o yung tinatawag na Zabur. Pinadalhan ng Salmo si David upang ipangaral din sa kanyang mga kasama, sa kanyang kapanahunan. Nung dumating si Jesucristo, pinadalhan din siya ng kapahayagan. Ano yung pinadala sa kanya? Injil. Sa Arabic, Injil. Sa Tagalog, mabuting balita o kaya'y magandang balita. Sa English, Gospel. Yan po ang ipinadala kay Jesucristo sa kanyang mga kapayapaan. At ang huling kapahayagan na ipinadala kay Propeta Muhammad sa kanyang mga kapayapaan ay walang iba kundi po ang Quran. Dito po nagkakaroon ng confusion ng mga tao pagdating sa Quran. Maraming nagsasabi kahit po sa school, kahit po mga professors, mga teachers, nagsasabi, pwede kayong manghiram ng Biblia sa mga Muslim. It is wrong to say that the Quran is Bible. No. Ang Quran po, hindi po siya Bible. Kasi pag sinabi po nating Bible, ang Bible po is a compilation of books. Kaya po nandyan yung Book of Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Old Testament, Genesis, Leviticus, Exodus, Deuteronomy, Numbers, and everything. Ang compilation po ng books, Bible po yun. Ang Quran is not a compilation of books. Ang Quran is a compilation of surahs, compilation of chapters and verses. Binubuo po siya ng kapitulo at ng mga talata. Ang Quran po ay meron tinatawag na 114 chapters. Ang Quran ay meron 6,236 verses. Ang Quran ay merong 323,015 letters. Pagdating po sa Biblia, panigurado po, wala pong Kristiyano na nakamemorya sa dami ng kapitulo ng Biblia. Maraming pong nakamemorya o nakababatid kung gaano karaming letra. Kaya po hindi po magkatulad. Ano ibig sabihin po nun? Naniniwala kami sa mga kapahayagan, subalit pagdating sa mga kapahayagan na aking pong ipinaliwanag, liliwanagin po natin yan kapag dumating po yung inyong pagtatanong para po maliwanagan din kayo. Yan po ang aming paniniwala sa kapahayagan. Hindi po ibig sabihin na hiwalay ang aral ng Islam sa inyong pinaniniwalaan. No? Ito po inilalapit lang po natin nang sa gayon ay magkaroon tayo ng common denominator sa usapin po ng pananampalataya. Okay po? Sumunod naman po na paniniwala bukod sa mga propeta ay yung paniniwala naman po bukod sa mga kapahayagan, no? Pinadala ng mga kapahayagan ng mga propeta ito. Sumunod po ay yung paniniwala namin sa tinatawag na Day of Resurrection. Kami pong mga Muslim ay naniniwala sa Judgment Day. Naniniwala po kami. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang maniwala na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos, sinamba niya ito, nagbigay pasasalamat siya dito, at gumawa siya ng maraming kabutihan, katotohanan, siya ay mapupunta sa paraiso. Sa paraiso po mga kapatid, ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sa kanyang mga kapayapaan, ang lahat ng hilingin mo, ibibigay ng Panginoon. Kung dito sa mundong ito, may problema ka, dun sa paraiso wala ka ng problema. Tatanggalin ng Allah yan. Yun po, kung ano yung hinihiling mo sa mundong ito. Nangangarap ka ng magandang buhay sa mundong ito. Sa paraiso, igagawad po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang banda naman, yung impyerno. Paano ang tao mapupunta sa impyerno? Ang tao po ay mapupunta sa impyerno. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, ang magiging kaparusahan sa impyerno ay kalunos-lunos
sa mga tao na hindi kumilala sa nag-iisang tagapaglikha at gumawa pa ng maraming kasamaan. Maaaring nakakakita kayo ng mga nakakagantong damit, mahahabang damit, kahit sa aming hanay. Subalit tandaan po natin, ang damit na ito ay hindi nakapagpapamuslim sa tao. Ang nakapagpapamuslim sa tao ay kung paano niya ginagampanan ang pananampalatayang ito. Kung paano niya pinaglilingkuran ang Panginoon, yun ang nakapagpapamuslim sa tao. Kaya, nagsusuot kami ng ganito upang mabatid. Dahil isang bagay po, ipaliliwanag ko kung bakit kami nagsusuot din ng ganito. Okay? Isang bagay naman po ang nais ko ipaliwanag sa inyo. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambahin siya upang ang tao ay mapunta sa paraiso. At ang tao naman ay mapupunta sa impyerno kapag siya ay sumamba sa ibang Diyos at gumawa pa siya ng maraming kasamaan sa mundo. Yan po ang makakapagpa-impyerno sa tao. Sunod po na paniniwala ay yung paniniwala sa tinatawag na